noong July 2024. Ito pong proyekto na ito. At ako po ay na-designate as District Engineer ng Quezon City First noong pong September 2024. So sino po yung District Engineer noong July 2024 at nag-approve sa Matalahib Creek Pumping Station? Noong time pong iyon si D.E. Lloyd Busa po yung... D.E. Lloyda Busa po. Busa. Parang narinig ko rin yung D.E. Lloyda sa mga diskaya kung hindi ako nagkakamali. Andito ba ngayon si D.E. Busa? Lloyda Busa? Wala po siya, Wala. Your Sige, Honor. paimbita ko na lang sa susunod na hearing kung maaari, Mr. Chair. Balikan ko na lang po yung Quezon City, Mr. Chair, sa susunod na round, bukod po dun sa mga ibang DPWH officials. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Rizan Tuberos. Mr. Chair, before the next, okay lang. Yes, Senator Jenny. Si Congressman Tiangco is available, but he's, can we ask the Secretary to give him a call so that he can come? Okay. Thank Yeah. you. Attorney Kimbo, pwede bang tawagin natin si Congressman Toby? Para lang, ayaw niya lang masabing epal siya, so pwede rin bitahan natin by phone. Senator Win is recognized. You have 7 minutes. Maraming salamat, Mr. Chairman. Meron ho tayong representative ng COA. Understand, meron tayong representative from COA. Nandiyan ba siya? Or anyone from COA? Nasaan po yung taga-COA? Morning, ma'am. Before Senator Gatsalag, Mr. Chair, mukhang sumibat na yung taga-DBM. May tanong pa ako doon mamaya. Umalis na ako. Dala-dala yung buong staff niya. Baka pwedeng i-hold natin. Yeah, andyan po. Toledo. Lang. Yung si Toledo. Babalik ba yan? Babalik? Nag-CR lang. Okay. CR lang ho. Thank you, Mr. Chair. lang. Nagmamadali eh. Kasama yung buong staff niya eh. May tanong pa ako doon. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Thank you. Thank you. Basta pulis talaga mabilis, matalas ang mata. Ma'am, ano pong pangalan ho ninyo? Wala kasing nameplate sa... Morning po, sir. I'm Tracy Andisonico po, sir. The supervising sorry po, sir. The supervising auditor of the Office of the Secretary po, sir. Okay. Sa pagkakaintindi ko po sa isang district office, meron ho silang power na magplano, gumawa ng yung detailed engineering, sila na rin nagpapabid, sila na rin po ang nag-i-inspect, sila na rin po ang nagbabayad. Tama po ba? Tama po, sir. I can see si Engineer Alcantara nodding his head, no? So, pero ganun ang ginagawa ho nila, diba? Opo, sir. Opo. At pag nagbayad, COA papasok sa post-audit level. Tama po ba? Opo, sir. So, ibig sabihin, kahit na ho magkaroon ng ghost project, no, madidetect ng COA sa post-audit level. Supposed to be po yun. Supposed to be, ganun. Opo. At nasundan niyo pa ho ba yung privilege speech ni Senator Lacson nung pinakita niya yung mga dokumento? Opo, Your Honor. Na meron pong mga kaso na, for example po ito, just 2 days from the notice to proceed, 46% completed na. So, notice to proceed, after 2 days, 46% completed na. And after 86 days, 89% completed na. So, kung posible naman po, after 2 days, kalahati ng project tapos na. Meron hong isang project
Ito po yung construction of riverbank protection structure along Pampanga River at Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. 15 days. No? After the notice to proceed, 89% completed na. Opo, Your No? Honor. And then in just 34 days, kompleto na ho yung project. No? Nakita niyo ho ito? Ganito po siya, sir, if you would allow me to explain po. Pero nakita niyo ho itong privilege speech ni Opo, Your Senator Honor. Lacson. Kayo ho, nakita niyo ho itong, marami ito No, I just narrated a few items from that privilege speech. Okay. Kayo ho, nakita niyo ho itong mga dokumentong to? Yung dokumento po mismo, like the disbursement vouchers and yung mga supporting documents po, sir, hindi po siya nasubmit sa COA. Pero nandun po sa report on publicized government program project and activities, kaya ko po sinasabing tama po na dinideclare na po as early as on the 10th or kung ilang araw pa lang po, ay nasa more or less, nasa 50% na po. Nakikita po siya sa RPG-PPA. Pero yung pong audit action, hindi po agad-agad siya na, let's say for example, sir, i-disallow agad kasi primarily, isasubmit po muna ni implementing office yung mga vouchers sa COA. And then, di ba sir, meron po tayong reglementary period on the submission of the accounts. So si auditor po, nag-issue po muna siya ng mga audit observation memoranda requiring or reminding the implementing office to submit the unsubmitted disbursement vouchers. Pero dahil hindi pa nga po na-submit, na-compel po si auditor na mag-issue ng notices of disallowance primarily dahil may indication na po ng fraud based doon sa RPG-PPA na sinasubmit po nila dahil hindi nga po sila nagsasubmit ng mga disbursement vouchers din po. Pero ma'am, ito 2023 pa, 2023, Opo. 2024. Opo. Paano po umabot na ganito after 2 years, tsaka lang ho lumalabas to? Ba't hindi ho na-detect ng resident auditor doon? And who is the resident auditor during those times? The resident auditor during those time and up to present po is Miss Cinderella Esperanza Santos po. Actually po sir, papunta po sana siya dito pero talagang trinatrangkaso po. Kagaya ko din po, trinatrangkaso din po. Bakit hindi niya ho na-detect? Kasi office at pinakita rin ho doon sa privilege speech yung mga pictures na sinasubmit as evidence of completion, pare-pareho. Opo. Diba? Ito ho, hindi naman kailangan ng ubod ng talino para makita ho to. Dapat lang ho, masino. Yes, sir. Paano ho nakalampas to after 2 years? In fact, hindi nga lumalabas to. In this privilege speech lang ho na lumabas. Yes po. Sir, i-remind ko lang po kayo, sir, 2020 hanggang 2023 po, hindi po tayo although sinubukan po ng audit team na mag-inspect po as early as 2022, kahit na po may mga restrictions pa po. So, nakapag-ikot po sila. On 2023 po, sir, hanggang kung di po ako nagkakamali. Yes, sir. Just purely on documents. Opo. Makikita nyo na post-audit, tinitignan yung dates. Opo. Tinitignan yung mga supporting documents. Opo. Tinitignan yung mga veracity of their declaration, Yes, di ba? po. Yes, sir. Kaya nga po napilitan po yung auditor na mag-disallow ng mga transactions po ng Bulacan First DEO kasi hindi po lahat na-submit po yung mga transaction documents po, sir. And then kaya din po siya ni-request for fraud audit po kasi nga po hindi na But po the fraud talaga audit, kaya. ngayon lang nangyari yung fraud Opo. audit after Yes, po. 2 years. Yes po, sir. Bakit hindi ho nalaman sa damit, sa libo-libo ho ng project doon, hindi ho na-detect kaagad? Sir, dadalawa lang po yung audit team. Ibig kong pong sabihin, isa lang po yung, meron po tayong audit team leader at isa lang din po yung kanyang audit team member. Tapos din po, aside po sa Bulacan First DEO, on which case from 2022 na nasa 100, more or less, nasa 120 or 140 po yung flood control projects po nila, lumobo po siya ng 2023 and 2024 by double po ng numbers. Sa flood control projects lang po yun, sir. Aside pa po doon sa mga other infra like buildings, structures, roads, and bridges po. And then meron pa din po silang hawak na 8 district engineering offices. Ikwento ko lang din po, sir,
in 2023 po, sa budget po ng COA for 2023, nagbawas po ng plantilla positions ang DBM by 100 plus employees supposed to be na dapat ma-deploy po sa mga auditing agencies. So kaya po, ang distribution lang po ng bawat audit team na mabibigat, sir, halos nasa 2 auditors lang po. And then, isa lang din po per province. Sa case po ng Region 3, meron po tayong 7 provinces sa Region 3. Nasa 16 technical specialists lang po ang meron tayo. Kaya sa Bulacan po, 1 or 2 engineers lang po ang assign. Kaya hindi po niya ma-inspect po lahat. Mr. Chair? Yes, for one. Follow-up lang ito. Kailan kayo nagsimula ng fraud audit na banggit nyo? Tungkol doon sa yung sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian. Sir, nag-issue po ng memo ang aming chairman noong August 12 po. For August the, 12. yung una, sir, retrieval po muna ng mga documents and then eventually creation of nauna audit. yung special audit, di ba? Bago kayo nag-fraud audit. Hindi, sir. Iisa po yung... So, diretso na kayo sa fraud audit. Opo. Ano nag-trigger doon sa fraud audit niyo? Sir, doon po sa... Sandali lang po. Sorry po. Kailan po nagsimula? Ano nag-trigger kaya kayo nag-fraud audit? Opo. Sir, doon po sa sumbong mo sa Pangulo, tsaka yun pong press conference po ni President, sir, noong August po. So, eventually, sir, initially, retrieval po muna ng documents, and afterwards po, doon sa mga dates, hindi ko po kabasado, pero sunod-sunod po yun, tsaka po nag-create ng fraud audit teams po. And then, eventually, nag-deploy na rin po ng okay mga na po, malinaw na. Opo. Thank you, sir. Opo. Thank you, Mr. Chair. Sunico, ibig sabihin mo ngayon sa amin dito, sa committee, kaya naglipa na itong ghost projects because failure kayo sa pag-carry out ng inyong mandato dahil kulang kayo ng tao, kulang kayo ng engineers, mag-inspection? Opo. Ganito po siya, sir. Mataas, basically, sir, meron po tayong tinatawag na risk assessment. Sa dami po ng mga controls na meron po si DPWH, meron po siyang Quality Assurance Audit Office, meron din po siyang Inspectorate Team. Hayaan mo na yung Yes, sir. DPWH. Opo. That's none of your concern. Yes, po. Concern dito sa kuha. Yes, po. Bakit ito, sabi mo kayo na, kulang kayo ng tao? Opo. So, kailangan dagdagan kayo ng tao? Yes po, sana, sir. Ha? Opo. Para magampanan nyo yung mandato? Opo, sana, sir. Bakit ngayon lang ito lumabas? Sir, lumalabas na po yan sa mga budget hearing natin. As I have mentioned, para po sa 2023 budget namin, sa Bulacan alone po yun, sir, yung inalis po na 120 plus na positions po. Thank you, Mr. Chair. Okay, balik sa'yo. Opo. Ako ho, I respect the elders, Mr. Chair. 2 elders ho yung katabi ko. Ma'am, parang hindi ka tanggap-tanggap na because of lack of manpower, lumampas to ng ilan years. Kasi, di ba, every end of the year, meron exit conference. Alam ko, nung mayor po ako, every end of the year, may exit conference, sasabihin sa'yo lahat ng deficiency doon. At pag hindi mo nagawa, the following year, puro disallowance. In fact, yan nga ang comment ng mga kapitan. Pag bumili sila ng konting bagay lang, disallowance, explain. Pero ito, 2 years, 3 years, mas matagal pa based on the testimonies, hindi nadidetect ng COA. Hindi, sir. May mga observations naman po ang mga auditors natin, sir. Yun nga lang po, sa dami din po kasi, sir, pagka kunwari po, nag-issue Ba't walang kasi... action ng NBank? Ba't walang action yung commissioner? Kung na-detect na nila, lalo na ganito, we're talking about, ma'am, hindi ito 1 million, 2 million, we're talking about billions. No? Billions ang perang nawawala. No? At ang pinag-uusapan natin dito, ghost projects. At pinag-uusapan natin, based sa dun sa nahalungkat ni Senator Ping, mga very obvious tampering of supporting documents. No, you don't need to be a CPA to know that. Makikita mo na kaagad eh. Ngayon, ang tanong ko, baka yung mga kasamahan nyo doon kasama rin dito sa modus. Naimbestigahan ba ho sila? Wala ho kasi yung resident auditor.
Naimbestigahan mo ba sila? Sir, meron po kasi kaming internal audit affairs. So, nasa kwan na po namin yun sa chair, sa disposition po ng aming chair. Ba't naimbestigahan na ho sila? Because right now, kailangan makita lahat eh. Wala po akong knowledge pagdating po doon, sir, kasi sa human resource na po yun, sir. Yeah, pero ang punto ho namin, ang last control or last safe